Singdilim po ng panahon ngayong gabi at ng mga nagdaang araw ang ating nakita, nadinig at naranasan mismo sa Supreme Court. Akala natin nang nakulong si Duterte, uusad na po ang ating inaasam na katarungan. Ngunit hindi. Tuloy ang panonokhang. Nung panahon ni Jesus, merong 12 disipulo, isa ang Judas. Pero ngayong panahong ito, nakita natin, ngayong araw na to, na mas madami na ang nanghuhudas. Hinudas ang katarungan, hinudas ang katotohanan, at patuloy ipinapagkait sa mamamayang Pilipino ang katotohanan. Mga kapatid, si Sara Duterte ay dapat pa rin panagutin. Hindi inabolish at hindi tinanggal ang impeachment. Tineknikal. Kaya tayo mga mamamayan, tayong nananampalataya, tayo na nasa laylayan at naniniwala na aayos ang Pilipinas, tayo po ang inaasahang kumilos. Panagutin natin siya sa mga salaping nawala. Panagutin natin siya sa confidential funds at sa DepEd. Panagutin natin siya sa mga pera na nakamkam kasama ng kanyang kaisipang hindi nararapat bilang isang vice-presidente. Ituloy po natin kahit madami bumabatikos. Ituloy natin ang laban. Hindi po usaping politika ito. Usaping katotohanan, usaping morality, usaping justice and peace ito. Kaya naririto dapat ang simbahan, hindi nakikialam, makikilahok sa gitna, sapagkat ito ang turo ni Jesus, ito ang nakasaad sa Ebanghelyo. Ipagtanggol ang katotohanan, ipagbunyi ang demokrasya at katarungan. Tama na, sobra na. Kung tayo magbubuklod, simbahan, mamamayan, maralita, meron po magandang bukas pa na maaring asahan.